party lang to kahit sino a-attend. Eh di ba nga kayo, tinatanggalan nyo ng trabaho yung mga DDS na artista? Kinain nyo ang pagkain na handa nila, na minumura nyo mula ulo hanggang paa at sinasabi nyo pa noon na kapag ka sinuportahan nyo yan at dinikit nyo ang sarili nyo dyan sa mga yan, in-associate nyo ang mga sarili nyo, wala ka ng morals. Correct. Tapos ngayon, you're going to laugh with them, dine with them, drink with them, eat your dinner with them. Tangina nyo, kadiri kayo! Mabuhay to our unity! Cheers, Mr. President! Together, we party strong! Sobrang daming post ni Pinky Amador. Nagalit na galit siya sa mga Marcos. Walang mag-move on, walang mag-ano, ganyan-ganyan, eme-eme. Pagkatapos ngayon, happy-happy kayo? Iniinom ang alak na prepared ng mag-asawang Marcos? Of course, sinimulan niya ni Sharon Cuneta. Let us not forget Kiko Pangilinan. Kasi si Kiko Yun talaga. Pangilinan, nung pinalibing ni PRRD ang tatay ni BBM, ang gustong gawin ni Kiko Pangilinan ay hukayin yung pinalibing, hukayin yung mga buto. Pero si Kiko Pangilinan ngayon, drinking the wine that they prepared, the alcohol that they prepared. O pagkatapos, si Pokwang, ang dami mo rin nasabi, Pokwang. O tapos ngayon, asan ka na? Ngayon, party-party na kayo, di ba? Pagkatapos pag pinapaalala sa'yo na, uy, di ba, anti-Marcos ka dati? Magagalit sila. Magagalit sila. Magwawala, magagalit. Oo, ayan, sinabihan namin kayo na huwag niyong iboto yan sila BBM. Ano sabi namin sa inyo? Oh, tama kayo. Kaya ngayon, kinokorek namin yung mistakes namin. Naiindigan kami. Eh bakit kayo hindi nyo magawa? Cherry Pie Picache. Ah, Ang ina nyo. Galit na galit ka kay Daryl Yap. Sabi mo kay Daryl Yap, walang konsensya. Bakit yung konsensya mo nakalimutan mo nung inimbitahan ka ni Mamshi at saka ni Papshi na mag-attend ng party? Kung may integridad kang tao, di ka makikikain sa handaan ng taong minumura at nilalait mo unless patay gutom kayo. Correct! Yung ginagawa ng mga kakampik, yung mga social climbing na ginagawa ng kakampik, yan yung mga toxic social climbing eh. Yan yung environment kung bakit nagtatrive yung mga kagaya ni Jeffrey Epstein. And this brought me doon sa content naman nung isang pink. This person is a real deal kakamping. Anti-Duterte talaga siya. That some Kakampings are now considering aligning themselves with the Marcoses. Okay, taga lang, hindi to fake news. Trillanes said it himself na kailangan magkaroon ng united opposition if you want to defeat Sara Duterte. Even Senator Risa Ontiveros herself said that kailangan pag-isipan maigi kung ipag-align ba sila with the administration. Pero y'all are proving their narrative na kain-suka daw mga kakamping. And it's becoming true. Kasi para sa kanya, anyone but Inday. Pero at the same time, hindi pa rin niya matanggap na yung mga yellows at saka mga pinks makikipag-alay sa mga Marcoses. Eh kaso nga lang, hindi kayo mananalo kung hindi kayo magkakaisa. At kahit magkaisa kayo, wala ka rin kayong chance na hindi rin yun assurance na kaya niyong talunin si Inday. Eh buti ba sana kung hindi niyo inaway ng almost 4 decades ang mga Marcos? 'Di ba? Eh wala naman kayong ibang kaaway. Before the Dutertes, wala kayong ibang kaaway kundi mga Marcoses. And you doing a transactional alliance with the Marcoses is kain-suka, kain-tae in its truest sense. Ang problem sa inyo, you don't hold your thought leaders accountable. Si Risa Ontiveros, kain-suka na. Palakpakan pa rin kayo. 'Di ba? Like for example, nung nagkaroon ng mga insertion si Risa Ontiveros, at that time, dapat nagtatanong na kayo eh, bakit ang dami mong insertions and you weren't able to help Mama Lenny? Bakit ang dami mong insertions with this administration? Nung nagkamali si Risa Ontiveros kay Aura Briguela, kinall out nyo ba si Risa? Hindi nyo kinall out si Risa. Sinamahan nyo pa. Ang problem, kayo din, meron din kayong problem with consistency. Actually, Pao, today, ang naloloka ko at gusto kong pag-usapan, yung mga kainsukan ng mga celebrities. nakita ko Yung mga nag-attend ng Evening with the Stars. I think it's a yearly event. It's a yearly thing. Yung si Bongbong at saka si Lisa, nag-host talaga sila ng party where they invite different, In fact, nag-attend nga dyan, parang last year, nag-attend nga dyan si Robin, nabash nga si Robin eh. Yes, naalala ko. Ano naman? Oo, nag-attend dyan si Robin, nabash dyan si Robin. Kasi parang, why? Hindi ba? And yung iba nagsasabi na it is a party. So kumbaga parang
everybody's invited. Wala naman daw politics yon. So kumbaga parang, bakit nyo raw hinahaluan ng politika? Bakit nyo sinasabi, kain suka eh? Yung invitation naman is extended to everyone, ganyan-ganyan. Pwede sana eh. Pwede sana yung ganong argument. Sige, walang politics, parang i-compartmentalize natin yung mga issues. If this is a party with no politics, edi party with no politics. Kaso nga lang kayo mga putang ina yung DDH. Kayo yung hindi marunong mag-compartmentalize. 'Di ba? Kayo yung dinadala nyo ang politika sa lahat ng bagay. Like for Correct. example, yung confidential fund ni Inday Sara. If you really want to talk about the confidential fund with sober mind, then you will realize na mali yung mga pagsisisigaw nyo at pagkikriticize nyo doon sa confidential funds ni Inday Sara. Like for example, yung mga kabataan dito sa TikTok, no, yung sabi na, kailangan alam namin kung paano ginastos ang confidential fund kasi parent taxpayers money yan, ganyan-ganyan. Yeah, it is taxpayers money, but it does not mean you are entitled to the details of confidential information. At kailangan nyo ipasok sa kukote nyo yan. Hindi porket public funds yun, if it is confidential, kahit taxpayer ka, you're not entitled to the information. If you are sober enough to understand this, normal na tao ka. Kasi walang di kayo normal, DDH kayo. At pag kayo ay DDH, lahat ng bagay, pinupolitika ninyo. Pagkatapos kayo yung magde-demand na, bakit nyo pinupoliticize to? Hindi naman to political na event, party lang to kahit sino attend, ganyan-ganyan. Correct. But the problem is, you weren't like that. Di ba nga kayo, tinatanggalan nyo ng trabaho yung mga DDS na artista? Anong nangyari dun kay Daryl Ong ba yun? Sino ba yan yung mga Davao singers, yung mga Mindanaoan singers? Hindi na sila nirenew ng ABS-CBN doon sa mga kontrata nila? Dahil nalaman ng mga DDS sila? Correct. 'Di ba? Bakit si Beverly Salviejo noon, hindi na siya binibigyan ng mga kontrata dahil nalaman nila na DDS siya at that time. And also at that time, rin siya Marcos din yung politics niya eh. Kasi supporter yan ni Amy eh. 'Di ba? Yun yung problem sa inyo. Pagkatapos ngayon na kino-question yung mga kumain ng tae at kumain ng suka dahil nag-attend kayo, nag-respond kayo sa invitation ni Lisa at ni Bongbong para sa party nila, kinain nyo ang pagkain na handa nila, na minumura nyo mula ulo hanggang paa at sinasabi nyo pa noon na kapag ka sinuportahan nyo yan at dinikit nyo ang sarili nyo dyan sa mga yan, in-associate nyo ang mga sarili nyo sa mga Marcoses, wala ka ng morals. Correct. Tapos ngayon, you're going to laugh with them, dine with them, drink with them, eat your dinner with them. Tangina nyo! Diba? Tangina nyo! Kadiri kayo! Kagaya nito ni Pinky Amador. Si Pinky Amador, if you're going to visit Pinky Amador's Facebook account and you're going to search doon sa content niya at i-type mo yung never forget, never again. Sobrang daming post ni Pinky Amador. Nagalit siya sa mga Marcos. So what about those people you're looking justice for? Sinasabi pa ni Pinky Amador, walang mag-move on, walang ganyan-ganyan, eme. Pagkatapos ngayon, happy kayo? Iniinom ang alak na prepared ng mag-asawang Marcos? 'Di ba? Samantalang nun, sinasabi pa ni Pinky Amador, walang mag-move on sa martial law. Walang mag-move on hanggat walang hustisya. Oh, no! Tapos ito pa. Of course, sinimulan niya ni Sharon Cuneta, 'di ba? Let us not forget Kiko Pangilinan. Kasi si Kiko Pangilinan, nung pinalibing ni PRRD ang tatay ni BBM na si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, ang gustong gawin ni Kiko Pangilinan ay hukayin yung pinalibing, hukayin yung mga buto ni Ferdinand Marcos Sr. Yun ang gustong gawin ni Kiko Pangilinan. Pero si Kiko Pangilinan ngayon, kinakain ang dinner na handa ni Bongbong Marcos at ni Lisa Marcos. Drinking the wine that they prepared, the alcohol that they prepared. O, diba? O, pagkatapos, si Pokwang, ang dami mo rin nasabi Pokwang. Diba? Ang dami mo rin nasabi Pokwang. Hinusgahan mo pa yung mga tao noon na bumoto kay BBM. O tapos ngayon, asan ka na? Diba? Ngayon, party-party na kayo. Diba? Pagkatapos pag pinapaalala sa'yo na, uy, di ba anti-Marcos ka dati? Magagalit sila. Magagalit sila. Magwawala, magagalit. Oo. Explain nyo lang. Kasi kami nga, nung sinabi nyo na ang tawag dito, sinabihan namin kayo na huwag nyo iboto yan sila BBM. Ano sabi namin sa inyo? Tama kayo. Kaya ngayon, kinokorek namin yung mistakes namin. Naiindigan kami. Bakit kayo hindi nyo magawa?
'Di ba? Kaming mga nabudol, umi-effort kami, hindi kami nagbulag-bulagan, yung nangako sa amin na hindi ginawa ang pangako, kinall out namin. Nagkamali kami. Aminado kami, nabinudol kami at niloko kami. And now we're pushing back. Yes. Eh kayo, sinabi nyo na sa amin no, na corrupt, tapos sabi namin, kasi di nyo napakulong eh. 'Di ba? O pagkitas ngayon, alam nyo na nag-a-agree na kami sa inyo, oo nga, tangina tama kayo, corrupt na to. Pagkatapos kayo, nakipagkantutan pa rin kayo. 'Di ba? Ay, yung kain suka kain tae is actually an understatement, 'di ba? So anyway, Sherry Pie Picache, Ah? Pau. Napanood mo ba yun before? Yung sinabi niya na, kasi may movie si Direk noon, yung Made in Malacanang. Oo. Pagkatapos, itong si Cherry Pie, meron din siyang movie, yung, ang pelikula yung putang ina, hindi ko matandaan. Ninoy, basta Ninoy film eh. Pagkatapos, yung mga artista na tumanggap ng project doon sa Made in Malacanang, dinaot-daot ng mga artistang maka-antay Duterte, 'di ba? Maka-antay Marcos, 'di ba? Tangina nyo. Tangina mo, Cherry Pie. Pagkatapos ikaw, sabi mo, galit na galit ka kay Daryl Yap. Sabi mo kay Daryl Yap, walang konsensya. 'Di ba? Kasi gumawa ng Marcos film. Disgusting, no? Eh bakit yung konsensya mo nakalimutan mo nung inimbitahan ka ni Mamshi at saka ni Papshi na mag-attend ng party? 'Di ba? Oras de Peligro yung movie nila, sabi ni Jency Nitsu. Oo, Oras de Peligro. Yung yan yung si Ninoy. Yes, si Ninoy. Oo. Kung may integridad kang tao, di ka makikikain sa handaan ng taong minumura at nilalait mo unless patay gutom kayo. Correct! 'Di ba? Ikaw Pao, kunwari artista ka, naging sikat ka na artista. Tapos sasabihin ni Bongbong Marcos, "Oy, I would like to invite you to a party, evening with other stars. Will you attend?" Friend, hindi. Magipagkantutan na lang ako sa boyfriend ko. Masarap pa kasi kumain doon. Bakit? No offense, but But it will Pao, it will bring you network. Why will you not attend? I already built my name. Kunyari, sikat na sikat ako ha. I am already Paulo Linote. I don't need a Marcos in my life to bring me to fame and chuchu. Kasi at the end of the day, kung maglakad man ako sa mall, makikilala ako ng mga tao. Kasi artista na ako eh. Pero kung, di ba, hindi ko kaya, friend. Knowing that I love Knowing that he is the one who orchestrated the kidnapping of PRRD. PRRD, ang prinsipyo ko, friend, parang masira. And kung mahal ko kay PRRD dahil as a Dabawenyo, kunyari artista ako, as a Dabawenyo, sikat na ako, kunyari artista akong sikat, as a Dabawenyo, I no, I would rather be like Daryl Ong. Kahit wala akong project, Daryl Ong pa rin ako. Kahit kumanta ako dyan, Daryl Ong pa rin ako. Diba? Robin Padilla pa rin ako. Hindi mo kailangang i-sold yung soul mo, no? Yung ginagawa ng mga kakampik, yung mga social climbing na ginagawa ng kakampik, yan yung mga toxic social climbing eh. Yan yung environment kung bakit nagtatrive yung mga kagaya ni Jeffrey Epstein. Yes. I'm sure ako, te, kung ikaw yun, hindi ka talaga mawawarla. Oo. Hindi talaga maduming show business talaga ang labanan di. Walang dangal, Walang dangal. Sobrang walang dangal. Actually, and this brought me doon sa content naman nung isang pink. Hindi ko alam kung napakinggan mo na to, Pao, but I also would like to know what you can say about this. Okay, let us understand that this person is a real deal kakamping, real deal yellow. Anti-Duterte talaga siya. Eto siya, si Nico. May siya, worth listening because it's not because you agree with him. It is worth listening because now the yellow and pink support base is entering an existential crisis. They are now entering an existential crisis. Considering aligning themselves with the Marcoses. Okay, taga lang, hindi to fake news. Trillanes said it himself na kailangan magkaroon ng united opposition if you want to defeat Sara Duterte. Even Senator Risa Ontiveros herself said that kailangan pag-isipan maigi kung ipag-align ba sila with the administration. Nag-agree ako, dapat hindi na makaupo si Sara Duterte o kung sino mang Duterte sa Malacanang. This is not me. Ito yung hindi ko maintindihan. Nico, if you are listening, ito hindi ko maintindihan sa inyo. Hindi dapat maging presidente, agree ako na hindi na dapat maupo. Parang,
Bakit hindi? So ibig sabihin, may problem rin do sa sa moral sense ni ni Nico eh. Kasi are you saying that you are more you prefer to accept the situation, let's say kung kunwari, hindi magiging presidente si Inday, pero ang magiging presidente si Sandro Marcos or someone from the Marcoses, acceptable sa iyo 'yun? Acceptable sa iyo 'yun? Ganon na parang kasi ang para sa kanya anything but Inday, anyone but Inday. Pero at the same time, hindi pa rin niya matanggap na yung mga yellows at saka mga pinks makikipag-alay sa mga Marcoses. Kaso nga lang hindi kayo mananalo kung hindi kayo magkakaisa. At kahit magkaisa kayo, wala ka rin kayong chance na hindi rin yun assurance na kaya niyong talunin si Inday. Pero yung this is just a side comment dun sa comment niya. Kasi kumbaga parang hindi ko to magets dun sa mga yellow pinks na anyone, dapat hindi naman nalo si Inday sa... Bakit? Diba? Kung hindi nyo kayang talunin sa boto, mananalo siya talaga. Ba't nyo pahihiralin yung tantrum ninyo? Diba? I think what you should do is you think of a way on how to beat Inday Sara. Fair and square. Diba? Kasi kung ang mindset ninyo ay hindi na dapat maging presidente si Inday Sara kahit anong mangyari, ganyan. So pag nanalo si Inday Sara, hindi nyo tatanggapin? Voice of the people yun. At the onset, meron ng mali dun sa Really sad. sa value sense ni Nico eh. Pero anyway, kahit papano, meron pa siyang rationality na to be fair kay Nico, na admittedly anti-Duterte. DDH kasi siya talaga eh. DDH eh. Ayaw niyang i-give up yung morality niya, yung galit niya sa mga Marcoses. Ayaw niyang i-give up. That some Kapampings, some progressives are now considering aligning themselves with the Marcoses. Oy, taga lang, hindi to fake news. Trillanes said it himself na kailangan magkaroon ng united opposition if you want to defeat Sara Duterte. Even Senator Risa Ontiveros herself said that kailangan pag-isipan maigi kung ipag-align ba sila with the administration. Nag-agree ako, dapat hindi na maupo si Sara Duterte o kung sino mang Duterte sa Malacanang. This is not me being a DDS ha. Pero y'all are proving their narrative na kain-suka daw ang mga kakamping. And it's becoming true. Kasi what do you mean? It is becoming true. Becoming true in fair. Kasi hindi nga niya matanggap eh. Hindi niya matanggap na bakit tayo makikipag-alay sa mga Marcoses, di ba? In fair. An alliance with the administration. Sobrang mali. Kasi ang sigaw noon, never again, Marcos magnanakaw. Di ba? Imagine all the people who went through the martial law na hindi pa nabibigyan ng hostisya, the victims of EJK na nilapastangan din ng administrasyon na to, in-invalidate, yung mga pinaglalaban ng mga progresibo mula noon pa. And hindi ba si Marcos mismo yung gumawa ng budget and nagkaroon ng insertion dahil sa mga kaalyado ni Marcos, kumbaga naging utak siya ng 2025 ga. You know, just for 2028 elections, the progressives are considering this alliance. And this is not just moral posturing or virtue signaling or whatever you call it, moral politics, whatever. This is not just that. What do you mean purism or moral politics lang to? But shouldn't your politics be based on your integrity? Hindi ba dapat? May point siya. Actually, tama lahat ng sinasabi niya dun sa part na yon na your politics should be based on your integrity. And your integrity is actually shaped by your advocacy. Your integrity, the strength of your integrity is based on your consistency sa kung ano man yung pinaglalaban mo sa politika. Tama siya dun. So sabi niya, this is not moral purism. And perfect siya doon, sa totoo lang, doon sa part na yon. That is why I stay as a Duterte supporter. Because I can actually justify yung advocacy ko, yung politics ko is actually very, very hinged doon sa politics rin ni PRRD. PRRD actually shows some socialist values doon sa mga government policies niya. That is my politics. Yun rin yung gusto ko. 'Di ba? PRRD is very people-centered. PRRD push back sa mga oligarchs. I mean, I wanted more. Maraming nagawa si PRRD at maraming siyang mga ginagawa na kumikiling doon sa politika ko. I wanted him to do more. Actually, hindi pa nga siya tumodo ng bonggam-bongge. Hindi pa nga tumodo si PRRD ng bonggam-bongge. But my point is that among all politicians in the Philippines, si PRRD lang ang nakagawa nun. 'Di ba? So ngayon, ako kahit yung mga Duterte-aligned politician, I will question them. 'Di ba? I will question them in proper forum, in proper situation.
I am going to, especially if they're just taking advantage of the Duterte clout. Maka Duterte, pero wala namang, di ba? Wala namang specifically na nagagawa for the movement, yung mga ganon. Madaming ganyan eh. Madaming ganyan. Ang problema nito ni Nico, I think ang na-miss niya dito, actually solid yung value sense niya when it comes to standing your moral ground, when it comes to politics. Kaya nga sinasabi ko, di ba, sa politics, makakakuha ka ng respeto if you have something that you really believe in na hindi mo binibitawan. For Alan Peter Cayetano, that's foreign policy. Yung sa West Philippine Sea. How Philippines should carefully craft its foreign relations posturing. Okay? Especially with China. Ang galing ni Alan Peter dyan. And every time there is conversation about West Philippine Sea, China relation, consistent dyan si Alan Peter Cayetano. Alan Peter Cayetano has a lot of issues with other DDS supporters also. Marami ring mga Duterte-aligned politician, hindi siya bet. Pero, he maintains being respected. Kasi, when his expertise is necessary at kailangan magkaroon ng kalinawan tungkol sa mga ganitong usapan, he always shows up. Another example dyan is si Richard Gomez. Si Richard Gomez, ang dami niyang, di ba? Ang daming faux pas ni Richard Gomez. Parang, ano pinagsasabi nito? Ano pa naman yun? Bakit ba? Ano ba naman? Pati mga traffic nagsasalita sa Richard Gomez. Huwag ka dyan, eme. But when it comes to drugs, illegal drugs, you cannot shake Richard Gomez na against talaga siya sa illegal drugs. Diba? Mga ganong bagay. Other politicians exude that kind of quality din. And yung sinasabi dito ni Nico, tama yun. If you are a politician, a political group who is fighting for certain position in the political universe, hindi lahat about transactional alliance. Meron ka mga bagay na hindi mo kayang i-negotiate or i-compromise. Ang sinasabi dito ni Nico, tangina, only for the 2028 election, makikipag-alliance kayo? Hindi, ano yan, di ba? Asan yung morals ninyo? Asan yung pinaglalaban ninyo? Buti ba sana kung hindi nyo inaway ng almost 4 decades ang mga Marcos? Di ba? Wala naman kayong ibang kaaway. Before the Dutertes, wala kayong ibang kaaway kundi mga Marcoses. And you doing a transactional alliance with the Marcoses is kain suka, kain tae in its truest sense. 'Di ba? Ngayon, ang problema dito kay Nico, not necessarily Nico, ang problema ni Nico doon sa kanyang thought leaders, doon sa kanilang mga thought leaders na mga yellows at saka mga pinks. Ang problem sa inyo, you don't hold your thought leaders accountable. Si Risa Ontiveros, kain suka na, palakpakan pa rin kayo. 'Di ba? Like for example, nung nagkaroon ng mga insertion si Risa Ontiveros, at that time, dapat nagtatanong na kayo bakit ang dami mong insertions and you weren't able to help Mama Lenny? Bakit ang dami mong insertions with this administration? Did you have any transactional relationship with the Marcos administration? Something is wrong. You have to explain to your support base kung bakit kayo biglang nagtsuktsakan ng administrasyon. But the yellows and the pinks never called out Risa. Kung anong saltik ni Risa, kinakain lang din ng yellow pink. Nung nagkamali si Risa Ontiveros kay Aura Briguela, kinall out nyo ba si Risa? Hindi nyo kinall out si Risa. Sinamahan nyo pa. Ang problem, kayo din, meron din kayong problem with consistency. Kami, kaya naming i-call out si Robin, kaya naming i-call out si Bongo, si Bato de la Rosa. If we feel that they are not really they are doing something that will weaken the position of the movement, we call them out. Hindi sila safe. Ang problem kasi sa yellows at saka sa mga pinks, safe na safe sa inyo si Leila de Lima. Safe na safe sa inyo si Risa Ontiveros. Safe na safe sa inyo si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino. Kahit gumawa sila ng sangkaterbang kabobohan, okay lang sa inyo. Diba? So, actually, yan ang problem ninyo. Ang tagal-tagal na nilang ginagawa yung mga transactional politics nila. Oo lang kayo ng oo. Tapos ngayon, syempre parang, tagal na natin ginagawa itong transactional politics na ito Ngayon pa ba natin hindi gagawin? Welcome to the buffet, the Tae Suka buffet of yellow pinks.